Kagabi po, feel na feel ko po yung talagang parang galit o sama ng loob, hinanakit, regret sa live ni Rowan Name. Kasi nga po ito si Bopol ang tawag niya, si Bopol. Ay agad-agad na lamang nag-live, nag-reaction. Ayan, pasensya na Bopil. At ito ay usapang lang po ito, usapang talingap. Kapag mataas ang emosyon, may mga bagay na masasabi tayong hindi maganda. Mga masasakit. Lumalabas sa atin yung mga expressions na tinatawag na madalas hindi na kinakailangan sabihin pa, pero nasasabi. Yung mga reactors ang nagpapagulo talaga sa kalingap. Feel na feel ko po yung talagang parang galit o sama ng loob, hinanakit, regret sa live ni Rowan Name. Kasi nga po ito si Bopol ang tawag niya, si Bopol. Ay agad-agad na lamang nag-live, nag-reaction. Ayan, pasensya na Bopil. At ito ay usapang lang po ito, usapang talingap. Ayan. Although hindi po tayo reactor, pero may karapatan din po tayong mag-topic kahit kanino. Magbigay ng opinion. So ito pong ginagawa natin ng opinion niya. Kung tutusin po natin, meron talagang puntos naman si Rowan sa kanyang ginagawa. Sa totoo lang yung una pong vlog ni Bupil doon. Kaya isa pong ko diyan, yung title natin diyan, topic ay reactors mag-ingat, mag-isip. Ayan. Ito po ay hindi lang para kay Bupil, kundi para rin po sa lahat ng nagre-reaction, gumagawa ng reaction, lalo na po sa sa kalingap, at saka yung mga kalingap, nakiki-content sa kalingap na hindi man mga kalingap. Ayan. Sa obserbasyon ko po hindi naman lahat, hindi lahat talaga, hindi lahat ng reactors, pero karamihan po, may ilan-ilan po na sa totoo lang yung mga reactors ang nagpapagulo talaga sa kalingap. Bakit po? Minsan nagla-live ng walang sabi ni Rowan, walang laman. Ibig sabihin hindi po na-search, hindi na patunayan. Basta may nag-send lang ng screenshot, automatic, ora-orada, ora mismo, kuda-kuda agad. Dapat po ay pinag-aaralan mo na, pinag-iisipan para hindi kayo napapahiya. Ayan, mga reactors. Ito po ay paalaala lang po sa ating po mga mahal na reactors, lalo na po at daladala natin ang kalingap. Daladala ninyo ang kalingap. Ito, isa pa to mga kalingap, mga ka-Adonis, na magandang pag-usapan natin. Itong patungkol sa napanood po nating live dito kay Ate Edna Vlogs, sa aking mami na si Mami Edna. Well, kung napanood ninyo, kung ikaw ay nabibilang doon sa mga reactors ng sinasabi o ng komento o ng opinyon ni Ate Edna, masasabi nating marahil masasaktan ka, marahil manghihinayang ka, marahil ay madidisappoint ka. Kasi nga, karamihan sa mga reactors ay nagsasabi na sinasabi lamang namin ang totoo, ang katotohanan. Kami ay nagde-depend lamang sa kalingap para doon sa mga taong nagsasamantala. Which is, alam naman natin na may katotohanan naman. Pero ano ang nagiging problema dito? Base na rin sa opinion, pagpapaliwanag na sinasabi ni Ate Edna Vlogs. Simple lamang. Pag-iingat, pagbabalanse, at pang-unawa. Dito sa kanyang komento kay Baby Bopil, alam naman natin na si Baby Bopil, napaka-straight niyan. Talagang kapag sinabing reaksyon, tirada, talagang titira ng titira yan. Ganun katapang yan. Wala nang pasikot-sikot. Talagang didikdikin ka niyan hanggat sa makita niya, sa mapuruhan ka, lalo na kung lolo-loko ka. Talagang babanatang ka niyan. Sabihin man natin na walang personalan. Kapag mataas ang emosyon, may mga bagay na masasabi tayong hindi maganda. Mga masasakit. Lumalabas sa atin yung mga expressions na tinatawag na madalas hindi na kinakailangan sabihin pa, pero nasasabi natin
sapagkat gusto natin ipakita yung ating punto doon sa tao na gusto nating ituwid o gusto nating pagsabihan. Ganon ang nangyayari. Pero hindi ibig sabihin nun ay ganon na ang kanyang pagkatao. And I believe, dito sa sitwasyon ni Ate Edna, nila Bopil, no, kung sino man dyan, wala rin namang magiging personal na problema. Wala rin naman sigurong personalan. Ito ay pagpapaalala lamang, na kagaya ng sinasabi ni Ate Edna. The reality is, mayroon man tayong mga bagay na gustong itama, gustong i-correct, gustong baguhin, at tayo po ay magko-content, magbablog sa isang subject, sa mga taong involved. Kung hindi nga naman natin pinag-aaralan ng sitwasyon, magkakaroon tayo ng problema. Baka bumalik sa atin. Minsan, kailangan din naman kasi natin isipin o balansehin ang sitwasyon. No? Na kung ano ang mas nakakalamang. Na kapag ba sinabi ko ang ganitong mga pananalita, ganitong content ay mas nakakalamang na makakabuti sa kalingap, o baka naman mas malaki ang damage sa kalingap. Makakabuti nga in some parts, pero mas malaki ang damage. Kumbaga sa giyera. Titirahin mo ang iyong kalaban. Papasabugin mo yung kanilang lugar. Yes, napatay mo yung kalaban, pero nung pinasabog mo ang lugar, mayroong mga inosenteng nadamay. Yung lugar nasira, nawasak. Nasira ang mga pangkabuhayan. Nasira ang kanilang lokal na ekonomiya sapagkat nawasak ang kanilang lungsod. Nang dahil lamang sa isa, dalawa, tatlong tao, marami ang nagbuwis ng buhay. Marami ang naapektuhan. Ganon din naman dito siguro marahil sa sinasabi ni Ate Edna na meron tayong mga bagay na ipinaglalaban. Pero ang katanungan dito, ano ba yung pinaglalaban natin sa isang tao? Ano ba ang gusto nating ipakita dito sa tao na ito? Kapag sinabi ko ba ang bagay na ito at binanatan ko siya, tinira ko siya, makakabuti ba sa pangkalahatan? Baka kasi maitama ko man siya, no, mapuruhan man siya, baka naman madamay din naman yung buong kalingap. Baka naman mabalikan ang kalingap. Yun siguro ang ibig natin sabihin. Hindi ko sa sinasabi na mali si Bopil o mali si Ate Sel TVPH o mali si Banat Bagsik. Lahat ng ating pong mga magigiting na magsalita at matatapang na mga ladies dito sa kalingap na reactors. Ang sinasabi po natin dito, hindi rin tayo dapat makalimot na balansehin ang mga bagay-bagay. Hindi ko sa sinasabi na mali sila, sapagkat mayroon din naman silang ipinaglalaban. Tama rin naman yung kanilang ipinaglalaban. It's only the way, it's only on how we perform our duties as a reactors. It's all about yung pamamaraan na ginagamit natin. Pwede tayong mamili. Baka mayroon pang ibang pamamaraan. Baka naman pwede natin silang mapuruhan na hindi madadama yung iba. Siguro ganun ang gustong mangyari ni Ate Edna. At sigurado naman tayo na naiintindihan yan nila Bebe Bopil. Kaya nga, nag-vlog din naman si Bopil. No? Nag-sorry na. Nagpaliwanag din naman. But hindi naman natin mabubura yung kanya pong paliwanag, yung kanyang rason kung bakit niya ginawa yon. At mayroon din namang katotohanan. Halimbawa, sa akin, nakikita ninyo na nagbibiro ako. Parang hindi ko siniseryoso ang mga bagay-bagay dito sa social media. Which is, totoo naman. No? Kung gugustuhin ko, kaya kong magmura ng maghapon, no, hanggang sa magmahal kung kinakailangan. 'Di ba? Kung kinakailangan. Madali lang 'yan eh. No, madaling magalit, madaling mambuisit, magmura, madaling makipag-away. Yan ang pinakamadali kung tutuusin. Hindi naman ibig sabihin na parang nilalaro ko lamang ang content dito sa Kalingap, plastic na ako na tao, na wala akong pinaglalaban. Mas pinili ko lamang na ibalanse ang sitwasyon kaysa maging magulo ang aking buhay, kaysa ma-stress ako, at yan ang sekreto ng mga gwapo. Alam ko naman na naiintindihan ninyo ang punto ni Ate Edna Vlogs. Alam ko rin naman na naiintindihan nyo ang pinaglalaban ng aking mga kasamahang reactors, na mayroon din namang tama at katwiran. It's only on how you delivered your actions, your content, your reactions, your opinions. Huwag sumama ang loob nyo kay Ate Edna. Huwag din naman sumama ang loob nyo kay Bopil, kay Ate Sel, kay Banat Bagsik, o kung sino man
ang sa tingin nyo nakakainis. Sapagkat hindi nyo kilala ang bawat isa, ang tao, hanggat hindi nyo nakakasama ng personal. Kaya ako, di na ako magpapaka-stress sapagkat napakasarap mabuhay nang walang problema, nang walang iniindang sama ng loob. Puro hayahay lamang ang buhay. Alright? Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.